Okay, good morning. So ngayon ay July 30, Thursday. So dapat nakapag-transfer na ako kahapon pero hindi pa. Pero pakita ko lang sa inyo. So ito yung last batch natin, previous batch. Yung lilipatan natin ngayon is dito, tsaka doon. So apat. Nakatimpla na naman yung fertilizer niyan. Master blend yung gamit natin. Kada box 100 ml ng ANB ang nilalagay ko. And mga 1 inch na lang ay puno na yung grow box natin. Ganun kataas yung tubig na ginagamit ko. Kasi nga 1 inch lang din yung gamit kong net caps. Yan, yung mga net caps. Baka kasi nakalimutan yun eh. So ang susunod natin na transfer ay 5. So ito, kailangan maklear ko na to bago mag next week. Yan, kailangan maklear ko yan. So this Saturday, kung papala rin may oras, ay marami naman tayong order. Hopefully lumaki pa siya ng konti kasi nung naabutan to ng medyo mainit-init since mababa yung roof nila, medyo na-stress talaga sila. Halata mo naman yan pag in-harvest mo, medyo brown yung ugat. So based naman sa experiment natin, hindi ko lang alam kung sino nagputol nito, pero may nagputol. Stick na lang natin dito. Wait lang. Wala akong pantusok Ano pwede na yan? Stick mo lang yan dyan. May nagputol Hindi ko lang alam kung yung alaga nating sigari ang pumuputol niyan. Sigari yung snail. Nandito natin alaga. Pero kung makikita nyo naman, possible siya nga tignan mo medyo slimy. May slime. Si Gary the Snail pala kumakain dito. Siya rin yung kumain ng iba ko dito yung pampisil natin. Okay lang yan kung nagugutom naman siya. So pero makikita nyo na maganda naman yung tubo ng ating mga Chinese kangkong. Ito naman is yung water spinach or yung kangkong na nakababa talaga sa tubig. So goods naman sila. So since maulan, wala naman tayong masyadong problema. Tapos ito dati ang lupa nito is yung nandito lang yung mga nakapaligid lang dito na medyo buo-buo. So after few months, medyo umokay na yung lupa niya. Maganda na yung lupa niya. Dahil na rin sa mga worms dito yan sa paligid. Hindi ko lang alam kung yung worms na nandito is pwede natin gamitin for vermiculture, pero nakakatulong naman sila sa management ng mga lupa natin dito. Ito naman yung pandan natin. Yung pandan natin mukhang naka-establish na siya. And ito yung okra natin, tinitingnan natin kung tutubo na maayos kasi nakatanim lang yan dun sa may medyo clay na tubig, medyo maputik na tubig na kinuha ko dun sa construction, dun sa hukay ng bahay. So ito, kung looking good naman pwede na natin gamitin to pag kailangan. Kuha lang dyan. So ito, kumakain dito. May caterpillar dito malamang. Ayun sa ilalim nito. Ayan, basta nandito siya sa ilalim nito yan. Okay lang yan Kala ko wala masyadong kumakain ng spinach dito, meron din pala. Pero ang tinitingnan ko is ito. Kasi herb pa rin to yung onion bunching. Ayan, onion leeks. Dito. Ito hindi ko masyadong pinapakalaman kasi may tubig naman dito na absorb niya yung tubig. Kaya namomoist yan. Ang ko na lang kung paano ko pararamihin sila dyan. Pwedeng paghiwa-hiwalayin ko. Yan. Ganun din. Onion bunching. Ayan. Kita ba? Kita naman Yan. So oregano natin mukhang okay na. Established na siya. Yung oregano. Tapos may konti din ditong mga pandan.
Nagtatanggalan tayo ng damo. Pero may mga damong maganda itsura eh. Kaya hinahayaan ko lang. Yung compost natin. So, malago pa rin namang ating mga tanglad. Yan. So, yung for harvest natin this coming Friday, ito. Yun, tsaka itong box na to. Pero may order na kasi tayo ng mga 30 pieces. So, hopefully, this Saturday ay medyo lumaki-laki na sila para mapakinabangan agad natin. So, yun, ang ganda oh. Pink. Magte-testing din tayo. Ito, mapansin mo yan. Yung lupa na yan. Yan yung galing dito sa paligid. Mga, ewan ko kung topsoil siya or what. Pero naipon siya dyan. Lagay ko dito. So, maliban dyan, yan yung mga pinagputulan ng tanglad natin or lemongrass. After several months, mag-o-okay na yung lupa niyan. Based dun sa nakita ko. Last na ganun yung nagingyaring setup. So dito naman, magta-trial tayo dito na nasa baba or naka hollow blocks. Itong dalawa siguro gagamitin ko na patungan ng ating box. Siguro banda doon. Ayusin ko na to. Tatanggalin ko na tong mga to. Yan. So yung marigold hindi masyadong gumanda. So papalitan natin yan ng ganito. Ng ating celosia. Ayan, celosia, ayan. Sema. Ay ko po. Ganito, ayan yun, celosia. Ayan, celosia. So ngayon, ay mag-harvest. Inisip ko ako mag-harvest ako. Kasi, ito, overdue na rin to eh. Kailangan ko na rin tong harvestin. Tili muna natin kay Kuya Jojo. And yan, mapapansin mo kasi na hindi ganun kaganda yung tubo dito sa maliliit kasi nga mas mababa. Pag inabot talaga ng init ay na-stress talaga yung mga alaga natin. Dito kasi medyo mas mataas yung clearance nila. Siguro ganun sa air circulation. Malaki talaga ang factor nun. So yan. Yung okra natin na mulaklak no. So pag nahulog yung bulaklak niyan ay magiging bunga na yan. Based sa experience ko pati dun sa kabilang taniman natin, okra, hindi masyadong mataas yung nutrients requirements, hindi katulad nitong talong. Kasi yung talong ko doon hanggang ngayon hindi pa namumunga, puro bulaklak lang. So ibig sabihin, based sa dati ko ring experience, yung lupa natin is hindi ganun kaganda. Sa mga paso-paso lang naman tayo. So moving forward, mga okra yung medyo padadamihin natin. Based on experience. Saka to, mga kangkong. Ito rin siguro. Ito paborito ng aso ko eh. Ayaw niya masyado ng Chinese spinach eh. Pero yan. So may mga compost din tayo doon. Gumawa na rin ako ng panibagong setup doon. Kasi nga napansin ko dito na hindi medyo gagana yung outdoor na seedlings. Doon tayo muna sa kabila. Although medyo kulang-kulang yung lupa doon yung sikat ng araw. Pero ganoon talaga. Tumutubo naman eh. Ayun pala si Gary. Ayun no, yung ating alagang snail. Laki niya no. Sana wag siya lumami. Ayan. So ito yung natin, kamote. May kamote din doon. So hindi pa natin talaga naayos all throughout. Pero dito, since hindi na nakita ko nang hindi naman masyadong pwede yung spinach. Ito yung dito natin maglalagay ng onion bunching. Dapat talaga mga spinach yung nandyan. Kaso ang problema, yung mga langgam, paborito yung buto. Kasi maliit lang buto ng ng spinach eh. Kinukuha nila kahit nakabaon tas basa. Kinukuha nila, nawawala. Kaya walang nag-germinate dyan. Marami akong spinach dun sa loob ng bahay na nag-germinate. Pero hindi ko na ita-transfer kasi bala ko nga na lang, onion bunching na lang. Baka hindi paborito ni Gary yun eh. Yung iba na lang kainin niya dito. May mga ganyan-ganyan tanim pa rin naman tayo dito. So, ayan. So, yun lang. And, yung mga next batch natin from 4 box. After nitong batch na to, yung susunod na is mga 5 boxes na tayo. So, tinitingnan din natin. Ito pala yung comparison natin. Ito kasi shaded. Ito hindi shaded.
pansin nyo naman, parang wala naman masyadong difference. So, palagay ko ang naging difference talaga nung last time is temperature. Pero maglalagay ulit tayo dyan. Yung next 5 batch natin, 4 dito, tas isa doon. Ganun ang gagawin natin. Okay, tos 5 boxes ulit. Ewan ko lang kung ano ma-free up ko, pero malamang ma-free up ko to. Ayun, tsaka yung dalawa doon. Ayun, may dalawa tayo doon eh. Ayun, dalawa. Ayun, dalawa. Ayun pala, dalawa. Yan yung mga batch na for harvest. Tapos next batch to. Tsaka yun. Tapos, yan, i-cycle lang pa ulit-ulit. So that's it. Thank you very much and see you next updates. Bye-bye.